Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal at kawani ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Good Friday, April 18, 2025. At ngayon po ay tahimik ang simbahan. Walang tunog ng kampana, walang gloria, walang tinapay at alak sa altar dahil ngayong araw hindi tayo nagdiriwang. Tayo ay nagdadalamhati. Inaalala natin ang pagdakip, paglitis, pagpapahirap at pagkamatay ni Jesus sa krus. Ngunit sa gitna ng lahat ng pasakit at pagdurusa, isang bagay ang paulit-ulit nating nakikita, ang katahimikan ni Jesus. Hinuli siya, sinampal, dinuraan, binugbog, pinagbintangan ng walang kasalanan, ngunit halos wala siyang sinabi. Hindi siya lumaban, hindi niya pinagtanggol ang kanyang sarili. At bakit? Dahil hindi niya kailangang patunayan ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng mga salita. Ipinakita niya ito. At ito ay nagpapaalala sa atin ng tatlong bagay. Una, lahat tayo ay may sariling krus. Tayong lahat, sa iba't ibang paraan, ay may mga krus na pasan. Para sa ating mga sundalo, ang mga krus na ito ay maaaring krus ng pagod mula sa mahabang duty, field operation at puyat. Krus ng kalungkutan, malayo sa pamilya, hindi makauwi sa mahalagang okasyon ng pamilya. Krus ng panganib, araw-araw ay may bantang hindi na makabalik. Krus ng sama ng loob o trauma, dulot ng karanasan sa gera o serbisyo. Krus ng tahimik na paghihirap na hindi na ibabahagi kahit kanino. Ngunit ang magandang balita ngayong Biyernes Santo ay ito: hindi mo pasan ang krus na mag-isa. Nang buhatin na Jesus ang kanyang krus, isinama niya ang krus mo. Kung ikaw ay pagod, sugatan, o nawawalan ng pag-asa, tumingin ka sa krus. Sinasabi ni Jesus, kasama mo ako. Pangalawa, minsan tayo rin si Pedro. Tulad ni Pedro, sinasabi rin natin, Panginoon, hindi kita iiwan. Ngunit pagdating ng tukso at takot, lumalayo tayo. Sinasabi nating maging tapat tayo. Ngunit bumabalik sa dating gawi. Nangangako tayong magdarasal, ngunit nakakalimutan pa rin. Sinusumpa nating magbabago, ngunit nauuna pa rin ang sarili. Ngunit lagi nating tandaan, si Pedro na nagkanulo kay Jesus ng 3 beses ay pinatawad. Walang kasalanan ang hindi kayang abutin ng awa ng Diyos. Kaya kung tayo'y nadapa, bumangon tayong muli. Pangatlo, ang krus ay hindi katapusan. Sa paningin ng mundo, natalo sa Jesus. Pinatay siya na parang kriminal. Nagkawatak-watak ang kanyang mga alagad at tagasunod. Umiiyak ang kanyang ina. Ngunit sa pananampalataya natin, ang krus ay naging trono ng kanyang tagumpay. Mga kapatid, baka nararanasan nyo ring parang talo. Gumawa ka ng tama, ngunit hindi napansin. Nagsakripisyo ka, ngunit hindi naintindihan. Nagmahal ka, ngunit sinaktan ka. Naglingkod ka, ngunit napagod ka lang. Ngunit ang krus ay nagpapaalala sa atin, walang sakripisyong walang saysay. May kabuluhan ang bawat hirap. Ang tagumpay ay dumarating pagkatapos ng pagdurusa. Bago ang Pasko ng muling pagkabuhay, ay may Biyernes Santo. Kaya kapag nagbantay ka, kahit umuulan o walang nakakakita, ikaw ay nagpapasan ng krus. Kapag pinili mong magpatawad sa kapwa mo sundalong nakasakit sa iyo, ikaw ay tumatahak sa landas ng krus. Kapag nagtitiis ka sa layo ng pamilya, alang-alang sa kapayapaan, ikaw ay nagsasakripisyo
gaya ni Kristo. Kapag nananalangin ka sa loob ng barracks, kahit pagod ka, ikaw ay nag-aalay ng pananampalataya. Kapag hindi ka nakikilahok sa kalukuhan ng iba, kahit inalok ka, pinangangalagaan mo ang dangal mo. Mga kapatid, ang krus ay hindi lang dekorasyon. Hindi lang ito patch sa uniforme o krusipiho sa kwarto. Ang krus ay paanyaya. Paanyaya sa pagtitiis. Paanyaya sa pagpapatawad. Paanyaya sa pananampalataya na kahit mahirap, may kasama tayo. Hindi sa krus natapos ang kwento. Darating ang linggo ng pagkabuhay. Ngunit bago ang liwanag, may kadiliman. Bago ang tagumpay, may sakripisyo. Kaya habang ikaw ay nahihirapan, huwag mong bitawan ang krus. Iyakapin mo ito kasama si Jesus. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, sa araw ng iyong pagpapakasakit, kami rin ay nagpapakumbaba. Alam mo ang bigat ng aming krus bilang mga sundalo. Pagod, lungkot, panganib at sakripisyo. Tulungan mo kaming manatiling tapat at matatag. Bigyan mo kami ng lakas sa oras ng kahinaan, liwanag sa gitna ng dilim, at pag-asa sa gitna ng digmaan, sa loob o sa labas man. Katulad ni Jesus na nagbuhat ng krus, turuan mo kaming magpasaan na may tapang, pananampalataya at pagmamahal. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.